Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Tayo lahat para sa ating panalangin. Ang maaari mo bang pamunahan ang ating panalangin? Yan. Bago kayo magluto ay maaari nyo bang ulitin ang mga kalatan natin lalo yung bangko? Maaari na kayo magluto. Ngayon, bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, sino ang gusto maglaro? Ayan, magbuti at gusto nyo maglaro. Ngayon, hahamilay ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito ang ikatlong grupo. Sa lahat kayo ay hahamilay dito at so, ang magitan nito ay maya ako kayo isang laro. Ngayon, sino sa inyo nakakalam ng laro? Ayan, ngayon, imbes na bang nasabihin nyo, pag tinuro ko ang larawan na gusto ko ituro, pag tinuro ko ang isang, ito, sa tingin nyo, ano kaya ito? Lupa. Lupa, ayan. So, imbes na sabihin nyo ay, ang sasabihin nyo lupa, at pag tinuro ko na kayo ang tubig, sasabihin nyo ay tubig. Ang kamali ay natatanggal na sa kalaro. So, kakali kayo, ang mangyayari ay, kung sino mag-upin sa kaliwa, pakanan, then kanan, pakaliwa. Okay, magkita yung lahat. Isang linya. Dito kayo tumingin sa ating. Kung mag-upin sa kanan. So, kaya kailangan, palatiliin nyo ang tingin sa larawan na ituturo ko. Lupa. Isa-isa lamang, isa-isa. Simula sa kaliwa, pakanan. Sa kanan, pakaliwa. Manuhan ba? Opo. Yeah. Ulit. Lupa. Yan na, ready. Ngayon, simula tayo kay Aizen. Tama yun. Tubig. Lupa. Lupa. Ulit. Tubig. Lupa, isa. Opo, ayos yan. Tubig yan. Ikot yung lupa. Ikot laban. Kaya ikon. Tubig. 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 Lupa. Tubig. Tubig. Ay, Isa, pakanan. sobrang mali ah. Tubig. Lupa. 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 Tubig. May kabigil. Ngayon, laban tayo ng bil. Baliktad. Baligtad na. So, ang mangyari, lupa, tubig. Nakuha? Lupa, tubig. Okay. Lupa. Tubig. Mali. Ay, ikaw. Tama. Ito. Lupa. Lupa. Mali. Dito, lupa. Huh? Ayan, mahuli niyo. Sir, tama ako, sir. Okay, tama. Dahil yan, kalakay tayo ng mga sarili. Yan. Isang na mali. Ngayon, meron na kayong ideya sa ating pag-aaralan. Upang lusot yung mga gawain ng ating tatalakay ngayon, meron lang ako dito isang aktibidad. So, piliin ang tawag sa larawan na nasa column A yung makikita sa column B. So, sino ang unang sumagot? Good. Ano sa dito? Tuguitan. Number 2. Title. Number 3. Ria. Number 4. Number 5. 4. Yan. Yan. Tama ang inyong sagot. Sa tingin nyo, ano ang ating pag-aaral
Yan, tama. Ang ating pag-aaralan ngayon ay yung lupa at ang yung tubig. So ngayon, tatalakayin muna natin ay ang anyong lupa. Ang anyong lupa ay physical o hugis na nasa ibabaw ng daigdig. Unang anyong lupa, ang makikita niyo dito ay ang vulkan. So, vulkan, isang uri ng bundok na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring mabatido mula sa kailaliman ng daigdig. So, sa ating lalawigan, sino makakapagbigay ng makikita sa ating lalawigan na vulkan? Yari? Recruit kang ngayon po. Vulkan ngayon. Sa lalawigan kaya natin makikita ang vulkan ngayon? Hindi, dahil ito makikita sa Bicol region. So, ang halimbawa dito, ito, bundok na ay vulkan ito. Sino nakakaalam ng vulkan ito? Ito ay ang vulkan Banahaw na matatagpuan sa Lugban, Quezon. Ano nga ba? Yan, may idea na kayo. Ang vulkan ay ang Mount Banahaw, bundok Banahaw ay isa rin aktibong vulkan na makikita sa Quezon. Ngayon, sumunod tayo sa Kapatagan. Isang lugar kung saan walang mataas o pababa na lupa, patag at pantay ang lupa dito. So, kayo, sa inyong lugar, may makikita ba kayo ng Kapatagan? Meron po. Ano kaya tinatanim dito sa inyo? Palay! Yan, tama, palay. Yan ay ang bundok. Isang pataas na lupa na may matatarik na bahagi. O, magbigay kayo ng halimbawa na bundok dito sa Quezon na natatagpuan. Good. Yan, tama. Ang Mount Banahaw ay bundok na natatagpuan sa Quezon. Yan ay ang burol. Mas mababa kaysa sa bundok. Pagbilog ang tubig dito. So, sino nakakalam ng burol dito sa Quezon? Yan, tama. Makikita niyo sa larangan ay ang Mapapaya Hill. Saan dito ka natagpuan? San Francisco! San Andres. San Andres. So, dito mo siya. Yan. Sunod natin ay ang dito? Basa. Sa Kapatagan, ngunit na may paligiran ng bundok. Yan. Siya ay isang kapatagan, ngunit napapaligiran ng bundok. Yan. Gaya ng nasa larawan, ito ay lambak na matatagpuan sa Lugban, Quezon. Nakikita niyo ito? Ito ay ang bundok Banahaw. Kung saan sa may kabila ay may bundok dahil ang sa may gitna niya ay may kapatagan. Yan. Kaya gaya ang Kalatas. Basta. Patag ng lupa sa mataas na lugar. Yan, patag na lupa. So, isa siyang bundok na kung saan sa ibabaw ay patag. Yan. Sa ating lugar, madalang tayong makakita ng talagbat. Kaya ito isa kung halimbawa sa ating lugar. Ito ay ang rice terrace na matatagpuan sa Baguio. Tama. Kasi yung dati na ang tawag na Tambay. Basa. Isang paraan na pausinan yung halos sa palibutan ng bukid. Yan. Sa larawan, sino ang nakakaalam ng lugar nito? Ito ay ang bundok. Ito ay ang bundok Pinoy. Nanuhan na? Yan. Base sa larawan, makikita nyo ang paligid ng bundok nila ay may tubig. Na kung saan may patulog na bahagi sa nakalupaan. Yan ang tinatawag natin tambay. Kung saan, sa English ito ay tinatawag na peninsula. Yan. Nanuhan ba mga bata? Ayan. Yun tayo sa baybayin. Bahagi ng lupa na nasa tabing dagat. So, may kukumpara sa atin sa
dagat. Ngunit ang dagat ay isang anyong Tubig. tubig. Yan, tubig. Sa ano? Separate tayo lang. Sa may... Sunod natin ay ang bulubundukin. Mataas at matarik ng mga bundok na may magkakadikit na bundok. At isang halimbawa nito ay ang San Jose Anyaw, Katarawan, Quezon. Sa kung saan, nakikita niyo sa rawa na bulubundukin ang lugar. Ano, nakikita niyo ba? Yan. At isa pa rito ang halimbawa ay ang Sierra Madre. Kung saan, ang Sierra Madre ay isa ring bulubund. Doke! Tama. Ngayon, susunod tayo sa tinatawag na Pulo! pulo. Mga lupain na nakakalibutan ng tubig. Ngunit, isa pa rin siyang ang lupa dahil ang tinutukoy dito ay yung nasa gitna. Yan. Boracay. Ito ang isa nito ay ano kaya ang lugar ito? Ito ang lugar nito ay ang Aligalahan. Aligalahan. Island. Aligalahan Island. Yan. San Andres. Ano natin ay ang kapuluan. Grupo ng pangkat ng mga binubuo ng mga malaki at maliliit na pulo. Yan. So, binubuo siya ng mga pulo, hindi lamang isa, kundi marami pa. Ngayon, sunod tayo sa anyong tubig. Ang tawag dito sa raw nito ay baka. Pinakamalaki ay yung tubig alat na bumubuo ng 71% ng ibabaw ng mundo. Yan. So, sa inyong palagay, ano ang makakapagbigay kayo ng anong karagatan? Pacific Ocean. Tama, Pacific Ocean. Kung saan, ang lugar nito ay halos wala ng dalupaan. Kasi tayo ang Dagat. Malaki ang yung tubig alat at karugtong ng karagatan. sa larawan. Hindi na makakapagbigay ng larawan ito. Sa ito makakapagbigay. Ang daya. Yan. Ang daya ay isa rin dagat. Ngunit ang larawan ito ay tinawag sa tuwiran. Tuwiran siya. Yan. Tuwiran. Ngayon, pinagdarasan natin tinatawag na ilog. Isang mahaba at makipot na yung tubig na nagmumula ito sa maliit na sapa sa itaas ng bundok. Makikita niyo sa larawan ay ang isang halimbawa ng ilog. Pasig River. Ayan. Gulfo. Sino sa inyo may idea about sa Gulfo? Sa Gulfo. So ngayon, maalalaman niyo kung ano ba ang tinatawag na Gulfo. Bahagi ng dagat ang karaniwang ng lupa. So sabihin ito ay may mga isla na kung saan sa itabilang bahagi ng lupa ay at itabilang bahagi ng dagat ay may lupa. Ang halimbawa nito ay ang Gulfo ng Tagay na kung saan naragtan dito sa tapat ng San Narciso, Quezon. Nakikita niyo ba ito? Sa kabila nito ito ang San Narciso, kabila ay ang Tagay ng Luzon. Sa kung saan, sa gitna niya ay may mga isla sa kanilang paligid. So, ano namin ay ang lawa o basa. Isang tubig na napapaligiran ng lupa at karaniwang tubig taba. Kayo, magbigay kayo ng halimbawa ng lawa na sikat sa atin yung Sa may ano po, sa may
ating bansa, anong pinakasikat na lawa sa ating bansa? Ano yung... Okay, Ria, tayo. Sa mga pinag- Oo, nakita ko na. Oo, yung sa may mga pinag- Yan, tama. Ako naman ang bibigyan ko ng halimbawa. So dito, una ay ang Tito Jack na natatatlan sa Chaong Quezon. Ngunit ang pinakasikat na halawa sa ating lugar ay ang tinatawag na Sa alin? sa Alig. Tama, sa Alig. Mahusay. Yan, ano lang na yan? Doon. Isang malaking bahagi ng kalubigan ng kapasok sa kalipaan. Ang halimbawa dito ay ang Manila Bay. So, may pagkakain tulad siya sa dagat. Ngunit, karaniwan, ang law ay pagsabit niya sa pagitan nila ng lupa at tubig ay malalim pa rin. Hindi siya maaaring paglangian o pagbakasinan sapagkat ito ay papinalalim agad at delikado sa mga bata. So, karaniwan nakikita sa loob ay mga barko na kung saan dito dumadaw ang mga malalaking barko na galing sa iba't ibang lugar. Lugar na yan, tinatawag na bubal. Tubig na nagmumula sa ilalim ng guba. Ang dahil ng mga katarawan, ang bukal na halimbawa ay pangatagpan din sa lugar sa Pagbardeto na kung saan maaaring ulit ang mga bukal dito na walang kadahilan sa isang malinis na tubig. Dahil naman ay ang tipot. Isang makitid na daang tubig na nagugnay sa yung tubig. Halimbawa nito ay ang mga kanal na galing sa bundok na nagiging galing din sa mga talon na makikita sa ating lugar. So, kasi natin ay ang talon. So, basa kayo. Bumabagsak na tubig mula sa ilog sapa. Ngayon, sino ang makakapagbigay sa akin ng halimbawa ng talim dito sa ating lugar? May ano ba kayo ng talim dito sa ating lugar? Nagaslas. Yan, megaslas, ikaw. Tagdo-tagdo. Yan, tama, megaslas. Sa iyo pala guys, ang larawan ito, nakakapagbigay sa dito sa ating lugar? Apo. Tapo. Yan, anong tawag sa lugar na ito? Diyan sa... Ano ba? Nabisa ko. Busay. Sa Busay. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Busay na. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa San Vicente Cantura. Ito ang Bantalangan Hall. So, yan. Sinulaban na yan, sapa. Kadalasan, natutuyo sapagkat ang sapa ay maliit lamang at madalas na natutuyo kapag kamay. So, ngayon, nilagay ko na matutunan ng ating pinag-aralan ngayong araw. Apo. Yan. Kung naman yung matutunan ng ating pinag-aralan, sino makakapagbigay ng anyong lupa? Iniwan? Ikaw, yan. Mayot po. Ayo? Bulkan po. Yan, tama, buga. Ikaw. Bundok po. Tama. Ngayon, dahil sa ano ba naman ang anyong tubig? Sino makakapagbigay? Sagot karanipan po at dagat. Ikaw. Yan, ilog. Sa inyong palagay, ano ang kalagahan ng anyong lupa sa ating pamumuhay sa ating religion? Dahil ito po yung pinaglalagyan natin kung saan ay nabubuhay tayo dito sa ibang mundo. Yan, tama. At karagdagan pa dyan, maaari dito tayo magkaroon ng mga iba't ibang pagkain na pagkukunan natin ng supply. Ay ang tubig yan. Ano kaya ang kalagahan nito sa ating pamumuhay? Pwede po dito makapagharap po yung mga isda at makapag-nature. Ayan, tama. Nakakapag-panghinda at kung saan, nagiging hanap buhay na rin ang ating mga tao dito sa ating religion. Ngayon, dahil gusto na natutunan ang ating pinag-aralan, ang hatiin kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay
Bawat grupo at magsusulat ng kanilang mensahe tungkol sa anyong lupa at anyong tubig sa anyong lugar. Ngayon, sa unang grupo, ang isusulat nyo ay tungkol sa anyong lupa at sa ikalawang grupo ng anyong tubig. Magbibigay kayo ng isang halimbawa ng anyong lupa sa unang grupo at sa anyong tubig naman sa ikalawang grupo. Isusulat nyo ang kalagahan, sundan na hinahanap ito at magiging solusyon para ito ay ang solusyon namin ay madaligsa o mawala. Sa unang grupo ay ang anyong lupa, anyong tubig naman sa ikalawang grupo. Para sa inyong pamantayan, operasyon 3 puntos, presentasyon 3 puntos, kalinigan 20 puntos, originalidad 20 puntos, ikatuan 100 puntos. Maaari na ipresentasan natin ito. Para po sa unang pangkat, ang napili po namin ay ang Makapayan 20 sa itong burol na ang kahalagahan nito ay nagsisilbing po pasyalan ng mga tao. Kasi ang nagiging problema ay natutuyo kapag tag-init at naaabuso ng mga tao. At ang nagiging solusyon ay magkaroon dito ng isang patakaran kung saan maaalagaan pa rin ang isa ngayong lupa at ganoon din ay maging responsable ang mga tao. Mahusay. Bigyan nyo na yung palakpakan ko ng grupo. Ikalang grupo, kaya naman ang mag-present naman ito. Ngayon naman po, ang aming napili ay sa anyong tubig ay nagaslas. Ito ay matatagpuan sa Mulanay po. Ang kalagahan nito ay nagbibigay siya ng aliw sa mga tao at na pangalis ng kalungkutan na nararanasan ng tao. Ang suliranin nito ay ang hindi pagpapahalaga sa kapaligiran at masyadong naabuso ng mga tao yung kagandahan na meron itong nagaslas. Ang kailangan
Ang solusyon nito ay magkaroon sila ng tree planting para mas marami pang puno ang maitanim doon at magkaroon ng mga hawas na kapaligiran at mapanatili ng kalinisan sa Legazpi. Ako lubos na natutuwa dahil lubos nyo na naglalawaan ang ating tanakayin. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga individual na gawain. So, nakalagay dyan, isulat ang AR ng photo ko sa inyong lupa at 80 naman kung anyong tubig. Tapos na ba mga bata? Opo! Maaari nyo na itong inagay. Dahil lubos nyo naman ang ating alalain, wala kayo ngayong takdang aralin. Kaya magkitayo lang lahat para sa ating mamukat na panalangin. Kaya, pangunahin mo ang inyong kata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.